So, Latvia tsaka Italy, no? So, nanalo itong Latvia. Isipin mo, tinalo ng Latvia itong number 10 ranked team in the world. So, nasa top 10 itong Italy, tinalo ng Latvia. Pero humabol ito, dumikit itong Italy, hindi naman ito natambakan. Ball movement, walang nagsulo. At saka may isang highlight pa nga yung number 7 nila of a backdoor play. So, ibig sabihin, yung nagpasa is power forward ata nila yun o sentro nila. Pinasahan yung kanilang small forward at saka yung kanilang off-guard, shooting guard ata. Well, yung mga Pilipino may skills. Hindi naman tayo papahuli sa skills lalo na ang influence natin NBA. Kaso, ang kailangan ma-adapt natin is yung sistema. Yung sistema ng basketball na effective internationally. Na hinaluan natin ng Pinoy fighting spirit, yung never say die, na kahit maliliit tayo, mautak tayo maglaro. Hindi na pwede yung bara-bara, yung chaotic kind of a game kasi unang-una walang defensive 3 seconds. May humarang sa dadaanan ng iyong main guy. Pag naka-isolation siya o naka-iso ball siya, wala na. Kailangan ng bola hindi nagiging stagnant sa isang tao. Yun ang trend ngayon sa international game. Kakita mo, kahit matalo sila, dumidikit at walang nagagalit na fans ng Latvia at saka walang nagagalit na fans ng Italy kasi humahabol Yun lang. Kasi, ang trend lang doon is, kung pumasok yung mga tira, ang chances are mananalo ka. Kung sino yung team na pumapasok yung mga tira sa international game, yun ang nananalo. Yun ang napansin ko pagka ang tira ng isang team pumapasok dahil sa sistema, yun ang nananalo. Hindi ka mananalo na yung chaotic style na kagaya nung dito sa atin, larong interbarangay dahil magaling ka lang. Hindi na ganun. Kailangan pakilusin yung depensa, kumilos kayo para makakuha kayo ng pinakalibre at pinakamainam na tira. Well, marami namang Pilipino nakakaalam ng shot selection. So, kung ipapasok natin yung shot selection, saan ang gagaling yun? Sa sistema mo. Kaya nga may play to get open. So, yun lang po.